Pag-usapan natin ang ating mga storya on social media. Unahin natin, what is on onenews.ph? Teachers to get 7,000 pesos medical allowance starting next year. Palakpakan natin yan. That's a 1,300% increase para sa mga benepisyong ito para sa ating mga guro. Ito ba ay gano'n na kasigurado ito, Tita Denise? Ito na nga yung pinag-uusapan. There is an executive order that will provide an annual medical allowance of 7,000 pesos to eligible government civilian personnel, including, kasama po, yung mga public school teachers. At syempre, ang laki ng itinaas niyan dahil back in 2020, yung provided allowance for medical examination is 500 pesos. And that is really to cover the cost of health maintenance organization type benefits. So, correct. 500 pesos to, magkano yun? 7,000. 7,000, ha? Oo, kasi hindi lang naman yung ospital ang mga issues dito. Yung cost din, halimbawa, yung mga maaring mga diagnostic test, mahal yung mga yan. Correct. Yung mga, kunyari, blood test, x-ray, ultrasound, etc., etc. Nako, pero, ito ba ay, nako, hindi kaya magka-issuehan naman to kani-kanin kung sino ang nagpasimuno niyan. Alam mo naman, uso ngayon yung mga kalkalan ng ano, kalkalan talaga, okay. Oo, parang may nangyari kahapon na kalkalan, parang sumbatan. Anyway, ungkatan ba? Ungkatan. Mahalaga ang health insurance ng teachers. Kasi minsan, alam mo yan, ang sakit marinig yung nagsilbi ka sa gobyerno, tapos ito'y isang kailangan manghiram ng pera sa mga kaibigan, kamag-anak, mga magpapa-fundraising, etc., etc. Sa totoo lang, tapos maririnig mo alam ba yung PhilHealth, may ibabalik na pera kasi hindi nagamit. Para saan ba yung pondo? Hindi, tsaka madami tayong nadidinig na kwento, no? Even the teachers, they usually spend out of pocket for supplies and all that. So doon na pupunta yung iba nilang pera imbis na, para sa medical allowance nila. Correct. Considering ang DepEd ang pinakamalaki, no, at pinakamalaking pinopondohan. So supposedly for every year na lang, siya ang departamento may pinamalaking budget, may pinamalang cut ng national budget. At kung totoo nga ang national budget daw is an expression of the spirit of a country, doon mo makikita kung saan nilalagay ang prioridad. Pero, minsan kulang pa rin yata talaga. At nadadamayan ng ating mga public school teachers. Actually, merong data from the Philippine Overseas, saan ba natin na? Philippine Overseas Employment Administration, that showed an average of 1,500 Filipino teachers leaving the country annually over the past 3 years. Hindi lang yan past 3 years. Feeling ko sa Hong Kong, randomly may mamimit ka na mga nag-work sila as, ang trabaho, ang training nila, they were teachers here. Tapos, pagdating doon, they have to do menial labor. Nothing wrong. Pero ibig sabihin, sayang naman, di ba? May henerasyon na maaring pagturuan. Pero anong magagawa mo? Ang laki, yung contrast talaga ng diferensya ng sweldo, wala. No contest. Talagang, kung kailangan mag-survive, minsan hindi enough ang idealismo. Dahil may mga bayarin na hindi natatapos. Correct. Diba? Mga responsibilidad. Pero ito na nga, hopefully, this increase will benefit our teachers at talagang maramdaman nila yung epekto nito. Kailangan nila dyan, friend. Isang kaibigan. 10 million pesos. Nako, nagbubukas na yung pinto. Ano kaya ito? Anyway, so 7,000 medical allowance starting 2025. Okay, ito nang pag-usapan natin on the U.S. campaign for the November elections. From CNN.com, Barack Obama addresses Democratic National Convention. Ito na bringing out the big guns. Anyway, kasi si Obama ay naging senador from Chicago. So, eksaktong-eksakto talaga. Kung napanood mo ngayon, The Trial of the Chicago 7, Tita Denise, Chicago pa rin. At a very historic yung lugar na yan. So, ayan, meron, I don't know if they can see the photo on the screen. Palakihan natin ng konti. It's Barack Obama together with Michelle Obama on stage. And Michelle was saying that hope is making a comeback
And they are, of course, referring to the candidacy of Kamala Harris Kala ko Joe Biden. as well. No. No, ayan. Pero isipin mo, nung during the desperate Biden days, muntik ka na si Michelle Obama, di ba? Tinutulak. Pero my God, look at the braso. Hmm? Look at those arms. Toned. Di ba? Walang sinabi arms si Barack Obama dyan. Yan ang arms of authority na tinatawag. Oo, so ngayon, kahapon nga si Steve Kerr, nagsalita pa ako sa Chicago Bulls, ano? Si Coach Steve Kerr. Ang sabi? Yun nga, sabi, ano yung kinote pa niya si Steph Curry. Yung, ano yun, 99 ba yun? Yung may kinalaman sa pagdulog. Parang trash talk sa kalaban. Ano nga ba yun? Sleep tight or something. Yes, parang gano'n. So sinabi niya about Donald Trump kasi supporter ng Democrats itong si Steve Kerr. Ayan, so interesting kasi alam mo, ang dynamic talaga ngayon at may groundswell talagang support for Kamala Harris. At kabaligtaran naman ang nangyayari sa Republicans. Medyo malungkot at once upon a time, parang si Trump ngayon, ang parang matandang-matanda at napaka-calcified ng mga movements. Oo, ganyan ang... kahapon lang pinag-uusapan natin pati na that Taylor Swift thing would hurt him. Naku, sunod-sunod na yung nangyayari dito. No? And everybody is showing their support for Kamala Harris, including the Obamas. Okay, hope is making a comeback. Yun pala yan, ano? Pero isipin mo, ang dali ba natin si Trump for the racism kasi she also attacked Trump saying that the top job he's seeking might just be one of those black jobs. So, yung mga ganyang hirit. Mga ano yan unsecretly racist. Yan. Pero tandaan natin, after the Obama presidency, doon biglang nagkaroon ng resurgence ng white militancy, ika nga. So, abangan natin, the presidency or the elections will be again this November. Ang galing din kasi nung partner ni Kamala Harris, si Walz. Marunong bumanat at coach dati. Dating coach. Tapos magaling magpatawa. Kala mo, marunong lumaro. Marunong lumaro. At kung tutuusin mo, kala mo tanda-tanda ng ang laki ng agwat nilang edad nila, no? 1 year lang halos. Di lang halata.